Hello guys! Sa mga nag-iisip o nagpaplano na gustong mag-invest or mag-save ng yung kayang-kaya sa budget or yung mga kumikita lang ng let's say minimum wage earner or minimum rate, maraming paraan para makapag-save and invest. So, ano lang ba naman yung 20 pesos a day, 30 pesos a day, or 50 pesos a day na pwede ninyong maitabi at ma-invest na kumikita siya ng dividends after certain years. At isa ang pinakamagandang pasukin or pag-iimbestihan ay ang pag-ibig. Dahil sa pag-ibig, mayroon silang product na tinatawag na MP2. Itong MP2 ay iba siya doon sa mandatory na contribution pag ikaw ay isang empleyado. Kasi ito, magbibigay ng mas mataas na annual dividend at the same time 5 years lang na paghuhulog, pwede mo na siyang i-redeem or withdrawin. So, dito sa table, makikita kung magkano yung amount ng monthly contribution at sa isang taon at sa 5 years total at kung magkano ang magiging total kasama na yung dividend rate or kung magkano ang total after 10 years. So sa table, nilalagyan lang ng 4.5% which is mababa na yan kung ngayon titignan. Kasi in the past, yung Pag-ibig, nagde-declare na sila ng dividend sa MP2 at least above 6%. So mas mataas po yung magiging dividends. So, sinasuggest ko po na yung mga nag-alinlangan, yung marami pang haka-haka about sa saving and investing, lalong-lalo na sa mga pagpasok sa pag-invest sa stock market, mag-try po muna kayo sa Pag-ibig. Dahil ako mismo, nakapag-try na sa Pag-ibig. At first of all, although meron pa ring risk na malugi ang Pag-ibig, pero for how many decades na, Pag-ibig is Pag-ibig pa rin. At yan ay guarantee or igagaranti ng Philippine government. So, malabo po na sooner or at the soonest ay mababankrupt or malulugi ang Pag-ibig. So, wala naman pong mawawala or something na itry kahit papaano sa 5 years na yan, sa 10 years na yan, ay mayroong kikitain yung saving ninyo mismo na medyo malaki, hindi katulad sa mga bangko na yan, is napakaliit lang. At kahit naman po kayo sa bangko mag-i-invest, may possibility pa rin na mababankrupt ang bangko. Kasi nga, sa sinasabi ko po sa inyo, kahit saang investment po or kahit anong negosyo, posible po na malulugi. Pero doon tayo sa pinaka-less risky. So, sabi nga nila sa mga financial advisor na yan, if you save 50 pesos a day or at least 30 pesos a day, crisis will go away. So ano pong ibig sabihin nun? Hanggat nagsisave po daw tayo at nag-i-invest, hindi po natin mararanasan yung sobrang hirap or yung paghihirap sa buhay. Kasi pagka sinasabing saving and investing, tumutubo po yung pera natin or kung ano po yung na-contribute natin, most probably ay kikita po. So ibig sabihin kung may kita,
maiibsan po yung crisis kasi hindi po nauubos yung pera na yon or yung pera natin na sinisave at ini-invest. So, ano po ang mga requirements para po tayo makapag-invest or magawa po natin itong mga bagay na ito? Or ano po ang prerequisites, basic requirements? Siyempre po, unang-una, meron tayong trabaho. Meron kang trabaho na nagpo-provide sa'yo ng sweldo. So, ang pinakamahalaga lang po talaga, mayroong permanent income o trabaho. So, regardless po kung minimum wage earner or supervisory rate ka or managerial rate, ang importante, mayroong masave at ma-invest. So, from that earning or from that salary, kailangan po at least makapagtabi man lang ng at least 10% or 20%. Yun yung sinasabi ng mga financial advisor. Pero napaka hirap po i-attain yung 20%. So, pwedeng mag-start sa 5%. Basta meron lang po na maitabi at mai-invest. So, from that, yun yung unang kailangan. Kasi kung wala naman pong trabaho at wala pong permanent income, wala pong maihulog or pagkukuhanan. So ito kasi paraan para yung kita or yung sweldo ay kikita pa in the long run. Ang usapan dito is minimum 5 years dito sa MP2. Pwedeng i-extend another 5 years at pwedeng i-extend hanggang 15 years and 20 years or 25 years hanggang 30 years. So, yun yung pong kailangan. Pangalawang prerequisite at requirements, kailangan mayroong confident or dapat open-minded para magawa or magkaroon ng lakas ng loob na mag-save at mag-invest. So, yun po yung mga pinakamahalaga. At yung pangatlo, dapat mayroong mindset, good perspective, pananaw sa buhay na kayang isipin yung buhay from now, 5 years from now. So, magiging positive lang na after 5 years, I'm still alive. After 10 years, I'm still well. Or after 15 years, magre-retired na ako. So, at least meron akong mas naipon ng kailangan ko on that years or on those years. Kasi, simple lang po eh. Ako kasi tinitignan ko eh. Actually po, nag-start akong mag-invest talaga or pumasok sa mga ganitong investment ay ang edad ko po noon is 26 years old pa lang po ako. At ang unang-unang investment ko po noon ay yung Grifa Life, variable unit life insurance. So 12 years 24 years na po ang 14 years na po ang nakalipas actually. At yung life insurance na yon, kailangan kong bayaran for the within 10 years. 10 year po yung payment period niya. So, isipin po ninyo yon, gaano katagal yung 10 years. Pero, nung edad ko na yon, 26, sabi ko, after 10 years, 36 pa lang ako. So, I'm still very young at the age of 36. So, kayang-kaya ko yon. At
pag natapos ko yon, secured na ako. At the same time, may inaabangan pa akong every 3 years na dividends na binibigay sa akin ng Grifa Life. So, ganun po ako ka-positive pagdating sa panahon. So, after that, actually, nasa Maynila pa lang po ako noon, hindi pa ako nag-abroad. Noong nag-abroad ako, na-encounter ko tong MP2. So, nakapaghulog na ako noon sa Grifa Life ng more than 5 years. So, nung na-encounter ko tong MP2, sabi sa isip ko, may 5 years lang yan, kayang-kaya ko na yan. So, kaya nag-try ako ng MP2 at natapos ko po yung 5 years at na-redeem ko na po yung buong nahulog ko doon at kumita nga po ng certain dividends. So after that, saka ako nag-engage sa stock market. Kasi nandoon na yung nandoon na yung momentum, nandoon na yung confident. So katulad ngayon, nasa 40 years old ako. Iniisip ko na yung pagdating ng 50 years old ako. Kung ano yung natapos ko, ano yung nasave kong investment. So isa na nga dito, yung Kaiser, 7 years yon na babayaran ko, which is tapos na kami sa 1 year, nasa going 2 years na kami ngayon. So 5 years to go, matatapos ko na yon. At the same time, yung farm. So sa farming, talagang at least 5, 6, 7 years na iintayin yon bago magkaroon ng harvest or kikita. Kasi yung pinasok naming venture sa farming is high value fruit trees na it will take at least 5 years to 7 years bago sila mamunga. So yun po yung actually sa lahat ng requirements or sa requisite para po magkaroon ng confident sa pag-i-invest is yung looking forward in the future. Kasi yun po yung kailangang gawin para magkaroon po ng direction or guide or bridge yung everyday life or yung buhay natin sa araw-araw na natapos na lumilipas, at yung time na yon ay yun lang yung pinakamahalagang alay natin para sa saving and investing. Kasi wala po tayong ibang kakampi kundi yung oras. Kasi yung oras na po na yan ay standard po sa lahat yan. Ako, meron lang akong 24 hours a day. So, tayong lahat, meron lang po tayong 24 hours a day. Pero yung 24 hours a day na po na yan, nasa sa atin na lang po yun kung paano natin sila gamitin. At yung taon, yung buwan na lumipas, ay parehas lang po tayong oras. So, yun po yung ibig kong sabihin na dapat ang bawat oras na lumipas ay mayroong natapos or napapahalagahan. Kasi napakabilis lang po. Ang paglumipas na ang oras, hindi na natin mababalikan. Tapos na yon. Ang bilis lang. So, yun po yung pinaka-importante. Yes, madaling isipin yung 5 years. Madaling isipin yung 10 years. Pero, pag nagsimula na po kayo, ay doon po ninyo marirealize na ay matagal pala. Pero whether we like it or not, ang panahon ay lilipas at yung 5 years na yan darating at darating. Kahit pa 10 years yan, darating at darating. So ang iisipin lang po natin, magiging positive tayo sa buhay na pagdating natin sa edad na 30 years old, 40 years old, 50 years old, 60 years old or 70 years old, ay meron tayong natapos. At meron tayong na-save at na-invest at yung
yung amount na yon or yung pera na yon is magagamit natin for whatever purpose pagdating ng panahon na yon. Pero ito lang po ang masasabi ko or magagaranti ko. While nasa investing period po kayo, ang daming pong matutunan. Nandun na yung masasabi mo sa sarili mo, ay, kaya ko pala, ay, posible pala. So, manganganak at manganganak po yon. So, malay nyo na nung habang nasa investing period po kayo sa Impito, after 3 years, maiisip nyo, 2 years na lang, kayang-kaya na pala yan. So, pwede na ako mag-engage ng ibang investment. Pwede na ako mag-stock market. Pwede na ako mag-realty or bibili ng property. Kasi lalo na yung property, kung sa pag-ibig po i-avail is minimum po 20 years or 10 years at least. So, kung kaya yung 5 years, kakayanin na rin yung 10 years. So, yun yung makuha na agad yung momentum. Kasi po, sa saving and investing, katulad po ng sinasabi ko, hindi lang po siya 1 year or 2 years or 3 years. At least 5 years. Yun po yung benchmark or standard time pagka mag-engage po kayo sa saving and investing.